Ang gabi ay laging nagsisimula sa parehong paraan para sa akin. Ang pula at dilaw na ilaw ng istasyon, ang amoy ng malamig na kape na naiwan ng cruise sa umaga, at ang katahimikan bago pumutok ang unang kanta sa playlist. Ako si Aya, 27, at ito ang buhay ko, isang tinig na nakatago sa likod ng mikropono. Nagbibigay payo sa mga pusong hindi ko kilala at sumasalo ng mga luha na hindi ko kailanman makikita. Magandang gabi, mga nakikinig sa dilim. Iyon ang linya kong paulit-ulit, halos kabisado na ng lahat. Pero bawat gabing sinasabi ko ito, parang iba-iba ang dating. Minsan buo, minsan pagod, minsan parang may piraso ng sarili kong sugat na lumalabas sa boses ko. Ang programa ko ay tinatawag na Kyasang Taong sa dulo ng linya. Dito, pwede kang tumawag, pwede kang magbuhos ng sakit, at ako ang tatanggap, makikinig, at magsasalita ng mga salitang hindi ko rin kayang sabihin sa sarili kong buhay. Karamihan sa mga tumatawag, sandali lang. May iiyak, may magtatanong kung paano ipapaliwanag ang pagtataksil. May magsusumbong ng kabiguan sa pag-ibig. Sagot ko'y parehong formula. Pakikinig, kaunting salita at isang kanta pagkatapos. Pero isang boses ang hindi nawawala. Gabi-gabi, halos eksakto ang oras. Si G. Una ko siyang narinig isang Miyerkules ng madaling araw. May bigat agad ang tinig niya, parang galing sa lalaking binuhat ng maghapon ang katawan. DJ Aya, sabi niya, hindi ko alam kung bakit ako tumatawag. Siguro kasi hindi ko na masabi kahit kanino ang bigat. Bago ako sumagot, pinakinggan ko ang mga hinga niya sa kabilang linya. Doon ko naramdaman na totoo siya. Hindi ito basta-bastang kwento. Sabihin mo lang, G, sabi ko. Narito ako, hanggat kaya ko, makikinig ako. Kwento niya ang buhay niya sa palengke, kung paano nagsisimula ang araw niya bago sumikat ang araw, kung paanong dala niya ang mga bayong ng gulay, isda, at kung ano-ano pa. May asawa raw siyang si Lori at 3 ang anak. Habang nagsasalita siya, ramdam ko ang pagod na hindi lang sa katawan, kundi pati sa puso. Alam mo, DJ, sabi niya, mahal ko pa rin ang asawa ko. Pero parang unti-unti na akong nawawala sa kanya. Lagi kaming nag-aaway sa pera, sa pagod. Parang wala na akong maibigay. Kaya gabi-gabi, sa halip na makipagsigawan, mas pinipili kong tumahimik at makinig sa'yo. Napahigpit ako sa hawak ng mikropono. Hindi dapat ako madadala, hindi dapat ako mahulog sa mga salitang ito. Trabaho lang. Ngunit may kung anong lambing sa tinig niya, isang lambing na hindi para sa akin, pero ako ang nakikinabang. G, sagot ko, pilit na steady ang boses ko, hindi ka nawawala. Ang pagod ay hindi sukatan ng pagmamahal. Minsan, sapat na ang naroron ka. Tahimik siya sandali. Narinig ko ang mahina niyang tawa, mapait. Salamat, sa totoo lang, kung wala itong programa mo, baka matagal na akong bumigay. Pagkatapos ng tawag na iyon, tumugtog ang kanta. Ngunit ako nakatitig lang sa ilaw ng on-air sign. Sa bawat segundo, ramdam ko ang tibok ng puso ko na parang may natapik na matagal nang natutulog. Lumipas ang mga linggo, gabi-gabi siyang tumatawag. Nakilala ko na ang ritmo ng tinig niya, kung paano siya humihinga kapag nahihirapan, kung paano siya tumatawa kapag pilit, kung paano siya natutuyo kapag nababanggit ang asawa at anak. Ako, ang DJ na nakikinig sa libu-libong tao, ay unti-unting natutong abangan ang isang boses lang at nagsimula ang maliliit na bagay na hindi ko inasahan. Isang umaga, matapos ang show paglabas ko ng istasyon, nakita ko sa mesa ng guard ang isang payong. Kanina lang, iniwan, sabi ng guard. Para raw kay DJ Aya, sabi ng isang lalaking galing palengke. Hinawakan ko ang payong. Simple lang itim, medyo luma. Pero parang mas mabigat pa sa alinmang lihim na natanggap ko. Pinilit kong huwag isipin na siya iyon, pero sino pa ba? Kinabukasan, isang baso ng kape naman ang iniwan.
Para kay DJ, sabi ulit ng guard. Mainit pa, may maliit na sulat sa tissue. Salamat sa mga gabing pinapakinggan mo ako. Walang pirma, walang pangalan, pero hindi na kailangan. Minsang tapos na ang show, bandang 3:00 ng madaling araw, napansin kong may anino sa labas ng istasyon. Nakaupo siya sa bangko, nakasombrero, hawak ang plastik na bayong. Hindi siya lumapit, hindi siya nagsalita, pero alam kong siya iyon. Ako naman, hindi ko rin nagawang lapitan. Tumigil lang ako sandali, tinitigan siya mula sa loob ng salamin at nagpatuloy sa paglalakad. Isang linggo ang lumipas at mas lalo akong hindi mapakali. Sa bawat tawag niya, mas ramdam ko ang pader na unti-unting nababasag. Minsan, pagkatapos ng ad break, nagiging katahimikan naming dalawa ang mas totoo kaysa sa mga salitang binibitawan ko on air. Isang gabi, pagkatapos ng huling kanta, naghintay ako. Paglabas ko, nandoon na naman siya sa ilalim ng ilaw ng karenderyang sarado sa kanto. Huminto ako. Nakita kong tumayo siya, marahan, at ngumiti. G. Mahina kong tawag, halos hindi ko inaasahang lalabas sa bibig ko. Aya, sagot niya, at iyon ang unang pagkakataon na narinig ko ang pangalan ko mula sa kanya. Lumapit siya, pero hindi malapit. Nagkaharap kami, may pagitan ng isang hakbang, at ang hawak lang naming pareho ay ang katahimikan. Hindi ko alam kung bakit ako nandito, sabi niya. Siguro kasi gusto kong makita ang tinig na lagi kong inaabangan. Ngumiti ako, kahit mabigat ang dibdib. At ngayon, nakita mo na. Tumango siya at sa mga mata niya, may pagod, may lungkot at may pasasalamat. Salamat, Aya. Wala kaming hawak kundi pag-unawa. Wala kaming salitang sobra, wala ring pangako. Ngunit sa sandaling iyon, naramdaman kong delikado na ang lahat. Sapagkat ang tinig na dapat ay manatili sa radyo ay unti-unti nang nagkakaroon ng mukha ng balat ng tibok na malapit sa akin. Pag-uwi ko, hawak ko pa rin ang bigat ng gabing iyon. Binuksan ko ang notebook ko at isinulat. May mga tinig na hindi dapat makita dahil sa oras na magkatitigan, nagiging tao na sila. At sa pagiging tao, doon nagsisimula ang sugat. At alam kong nagsisimula na ang sugat na iyon sa puso ko. Ang gabi matapos ang unang pagkikita namin sa ilalim ng karinderyang sarado ay parang kumapal na kumot. Hindi para magpainit, kundi para takpan ang mga bagay na hindi dapat makita. Pagpasok ko sa istasyon, dumiretso ako sa booth. Kulay kahel ang ilaw, malamig ang hangin sa aircon na matagal nang sumuko sa hapon pero muling sumisidhi pagdating ng hating gabi. Inilapat ko ang palad sa mesa ng konsol, tinantya ang lakas ng boses ko at hininga muna bago pindutin ang pulang on air. Magandang gabi, mga nakikinig sa dilim. Ito ang Sa Dulo ng Linya, kasama ninyo si Aya. Pagkasabi ko niyon, parang may kumunot na hindi ko maunat sa loob ng dibdib. Hindi pa ako handang harapin ang boses niya ulit, ngunit natuto na ako sa isang batas ng radyo. Darating at darating ang tawag na kinatatakutan mo. Sa unang oras, puro kwentong basag at subok. Isang dalaga ang nagtanong kung dapat bang balikan ang lalaking nang iwan. Isang lalaki ang umamin na sanay siyang mahalin kapag gabi. At pag umaga ay wala na siyang mukha. Pinakinggan ko sila. Naglagay ng mga salita na parang maliliit na sinulit para matahi kahit konti ang hiwa. Sa pagitan, may kantang paborito ng mga madrama at may kantang mahilig sa malalim na bass. Ngunit sa dulo ng bawat tugtog, napapatitig ako sa linya ng telepono na umiilaw sa gilid. Doon pumapasok ang mga anonymous na pagkabasag. Doon din dumarating ang boses na hindi ko dapat gustuhin. Sumikdo ang ilaw sa extension 3, ang linyang lagi niyang tinatawagan. Pumitik ang ilaw na parang pulso. Tiningnan ako ni Mia, ang producer ko, payat, may hikaw na bituin, laging nakakunot,
kapag may nararamdaman sa timpla ng palabas. Kunin mo, bulong niya sa cue, hindi bilang utos, kundi bilang pag-unawa. Hello, nasa dulo ka ng linya, bati ko. Pinipigilan ang panginginig. Gabi, DJ Aya. Si G, walang drama sa pagbati, pero sa pagitan ng bawat himig ng boses niya, may dalang pagod. Hindi ako tumawag kagabi. Natagalan sa bagsakan. Umulan. Okay lang, sagot ko. Hindi naman tayo may kontrata sa gabi. Anong dala mo ngayon? Sapinit at amorseko. Tugon niya, natatawa ng mababa. Kinapitan yung pantalon ko. Kala mo may humabol, tapos parang may humabol nga talaga. Tumigil siya at nagkamali ako ng hinala. Akala ko biro. Yung tahimik na iniwan kong payong, nakuha mo ba? Nilingon ko ang guard window. Nandoon pa ang payong na itim, nakasandal sa pader, parang piraso ng gabi na hindi nagawang ipunin ng madaling araw. Nakuha ko, sabi ko. Salamat. Hindi dapat ako nagbigay, sabi niya, mahina. Pero naiisip ko kapag umuulan, baka wala kang payong, hindi ko kaya. Nilunok ko ang init na umakyat sa lalamunan. G, tandaan mo na ang mga bagay na hindi natin kayang kayanin, hindi natin kailangang husgahan. Sapat na ang totoo. Totoo. Ulit niya, parang nagtatatak sa pader ng dibdib. Totoo. Minsan. Api, mas madaling kausapin ang boses kaysa mukha. Nagpatugtog ako ng kantang malambing, hindi sobra sa drama. Sa himig, pinakinggan ko ang paghinga ko. Si Mia pumunta sa loob ng booth, naglagay ng tasang tsaa sa harap ko. Ingatan mo sarili mo. Bulong niya sabay laba sa mga mata na may puyat. Tiningnan ko siya at napalunok. Alam ko, sagot ko, kahit hindi. Pagkatapos ng programa, 3:30, lumabas ako. May latak ng ulan sa kalsada, amoy ng puting mantika at lumang papel. Nakaupo ang guard nakayuko sa logbook. DJ, tawag niya, may nag-iwan kanina bago mag-2:00. Inabot niya sa akin ang isang styro cup na may takip. Lukot ang papel sa gilid, may ballpen na asol ang tinta. Kapeng hindi malakas para sa boses na ginagamit ng marami. Walang pirma, hindi ko inamoy. Alam ko na ang amoy ng kapeng may salitang ganito. Uminom ako ng kaunti, mapait, pero may hinang sa dulo, parang mga salitang pinipili mong tapusin kahit alam mong hindi mo kayang sagutin ang kasunod. Sumakay ako ng tricycle pahilik ng tulog kong lumang apartment. Sa gilid ng ruta, dumaan ang palengke na nakasalansan pa ang mga tulda. May dalawang nagkakarga ng puting kahon. May isang aling nagsipilyo gamit ang daliri habang nakatayo. Hawak ang supot ng isda. Sumagi sa isip ko kung nasaan siya sa ganitong oras, kung paano niya iniipit sa pagitan ng daliri ang mga baryang kailangang sumapat. Sa tuhod ko, bahagyang nabasa ang laylayan ng pantalon. Ang hangin may halong paminta, pawis at maasim na sapaw ng gabi. Tumingin ako sa payong na nakapatong sa kandungan ko at napangiti ng sandali. Isang bagay na hindi ko pinahintulutang kumpletuhin ang ligaya nito. Natulog ako ng 3 oras lamang. Paggising, tanghali na't putol-putol ang liwanag sa pagitan ng kurtina. Sa kusina kong kasing liit ng booth, nagpainit ako ng sinangag at pritong itlog. Habang kumakain, inilapag ko ang payong sa tabi ng upuan. Iyon ang naging anino ng umaga ko. Pagkatapos, umupo ako sa sahig, against the wall at binuksan ang lumang kwaderno. Sumulat ako. May payong na hindi mo pag-aari, pero ikaw ang gumamit. Sa muling pag-ulan, sino ang hindi mababasa? Tinawagan ako ni Marco, ang station manager, bandang hapon. Aya, sabi niya, may mataas na engagement kagabi. Paborito pa rin yung color mong CG, pero bantayan mo ang sarili mo. May manipis tayong guhit na huwag mong tungtungan. Nasa guhit pa ako. Sagot ko, tahimik, parang sinusukat ang sarili. Siguraduhin mo, sabi niya, at nagpaalam. Gabi, balik istasyon.
11:47 pa lang maaga ako. Si Mia, nag-aayos ng mga queue at patalastas, sinisipat ang running order. May nagpadala sa sosyal. Sabi niya, iniabot sa akin ang phone. Kuha ng guard ang litrato. Payong na itim sa tabi ng logbook. May caption, "Salamat sa nag-iwan. Napansin." Sa comments may 3 puso, 2 gif ng umuulan at isang komento na nagpaiwan ng pako sa dibdib. Sa palengke, maraming payong na gustong maging bubong. Natapos ang unang oras ng show na nakatandang balikat ako sa console. Sinasalo ang kwento ng magkasintahang hindi magkasundo sa oras. Sa kalagitnaan, sumindi ang extension 3. Aya, dinig ko ang hangin ng bukas na espasyo sa kabilang linya. May malalayong boses ng tindera, may tunog ng tricycle na huminto. Hindi ako magtatagal. Gusto ko lang sabihing nilinis ko ang payong. Huwag mong isuli. Huwag mong ipagkait sa'yo ang pag-aari. Sagot ko. Sabay sulyap kay Mia na nakahalokip-kip sa pintuan, bantay lobo ang tingin. Hindi akin iyon, tugon niya. Pero tuwing hawak mo, parang natutuyo ang ulan sa loob ko. G, mahina kong sabi. Mahal mo pa ba si Lori? Hindi ko sinadya ang tanong, pero sumirit ito na parang bating pinisil. Tahimik siya. Sa dulo, umubo ng marahang parang ayaw gisingin ang mga natutulog sa tabi. Oo, sagot niya. Hindi ko lang alam kung paano. Minsan, nakikinig ako sa iyo para maalala kung paano magbitiw ng salitang hindi sugat. Pagkababa niya, tumugtog ako ng kantang parang dasal. Sa headphones, bahagyang umuga ang boses ko. Si Mia lumapit, sinapol ako ng tingin. Kaya mo pa? Tanong G niya. Kaya, sagot ko, boses lang tayo. Sa pag-uwi, hindi ako dumaan sa dati. Wala pang araw kaya naglakad ako mula istasyon papunta sa iskinitang lumulusot sa gilid ng palengke. Hindi ko alam kung bakit dinala ako ng paa ko roon. Siguro gusto ko lang makita ang mundo niya nang hindi ako tinatawag. Nag-ingat akong huwag makita, hindi dahil nagtatago ako, kundi dahil ayokong maging mukha ang boses ko sa umagang hindi akin. Suminghot ang mundo ng tuyo, bawang at bilasa. May naglalatag ng telang asul, may nagbubungkal ng sako ng kamatis, may batang umidlip sa karton habang yakap ang bayong. Sa pagitan ng ingay, nakarinig ako ng tawanan, mababaw, pagod, pamilyar. Napalingon ako at nandoon siya malapit sa hanay ng isda. Nakasombrero, may tupi ang manggas, may hawak na timbangan. Nabanggit niya ang ate. Dagdagan na yon ng dahon sa isang aling tumatawad at sa tunong iyon, nakilala ko siya kahit nakatalikod. Hindi ako lumapit. Umikot ako sa hanay ng bangus, bumili ng 2 piraso sa ibang tindahan. Laing po, tanong ng tindera. Umiling ako, nagbayad at nagpasalamat. Nang lumingon ako, may babaeng lumapit kay G, payat. May buhok na hinila ng hangin at ng oras. Inayos nito ang tupi ng kwelyo niya. Nag-abot ng tubig at maingat na pinunas ang pawis sa sentido. Walang halik, walang yakap, pero sa pagitan ng mga hindi sinabing salita, malinaw ang pagkakakabit. Siguro siya si Lori. O baka hindi. Hindi ko sinikap tiyakin. Tumalikod ako, tiniklop ang sarili sa pulso ng mga naglalakad at lumabas sa palengke tulad ng paglabas sa isang panaginip na gusto mong tandaan pero ayaw mong sundan. Kinagabihan, ang tawag ni G ay maikli. Napadaan ka kanina, sabi niya parang hindi tanong. Napatigil ako sa gitna ng script. Tumunog ang psa-beep ng timer ng patalastas. Hindi, pagsisinungaling kong marahan. Siguro boses ko lang yung narinig mo. Siguro nga, biro niya, pero may kurot sa dulo. Kahit hindi ka talaga dumaan, salamat. Para saan? Tanong ko. Para sa pahiwatig na hindi mo sinabi, tugon niya. May mga tulay na mas mabuting naroon lang kaysa tawirin. Sumunod na mga gabi, bumigat ang hangin sa booth.
Si Mia, bihirang magsalita, pero madalas maglagay ng tubig sa tabi ko. Si Marco, paalala ng paalala sa text boundary. Ako, para akong mananayaw sa manipis na lubid, isang maling kumpas, babagsak. Ngunit sa gabi ring iyon dumating ang tawag na hindi mula kay G, kundi sa isang babaeng pamilyar ang lakad ng salita. Mabagal, maingat, parang may bata sa tabi. "Hello, DJ," bati niya. "Matagal ko nang gustong tumawag, pero ngayon lang ako nagkalakas." "Anong itatawag ko sa'yo?" tanong ko. "Pwede bang L?" Sagot niya, mahina. "Ayokong buo, nakakahiya." "At bakit ka nahihiya, L?" "Nakikinig yung asawa ko sa gabi sa'yo. Dati, galit ako sa tunog ng radyo kasi mas maingay pa siya kaysa sa tibok ng bahay namin. Pero nitong mga linggo, tahimik siya tuwing umaandar ang boses mo. Hindi siya sumisigaw, hindi siya naghahagis ng silya. Nasa labas lang siya, nakaupo, nakikinig. Tapos pagbalik, iba na ang mga salita niya. Parang hindi na sugat." Natigilan ako. Si Mia biglang itinaas ang tingin mula sa konsol, pinilit na huwag mapakapit sa hangin. "Salamat," dagdag ng boses ni El. "Hindi ko pa alam kung kaya naming ayusin, pero salamat. May 3 kaming anak. Gusto kong makita nila ang tatay nilang marunong tumawa, kahit konti lang." Pinanood ko ang segundo sa digital clock, tumatakbo pero mabagal. "L," sabi ko. Pinipigil ang mayamang alon sa dibdib. Hindi ko alam kung anong dapat kong sabihin. Pero kung may natutunan man ako sa radyo, ito iyon. Hindi laging huli ang gabi. Minsan, kailangan lang talagang may ibang boses na aalalay para maalala ninyong kayo ang tunay na magkakaintindihan. Ikaw, DJ?" Tanong niya. Biglang may kabataang lakas sa dulo. "May nakikinig ba sa'yo?" Napatingin ako kay Mia na pilit nag-ayos ng mga kable, ayaw makialam, sa ilaw na kahel, sa payong na nakasandal sa sulok ng booth. "Siguro ngayong gabi," sagot ko. "Meron." Naglagay ako ng kanta o luma, may mga salitang umuuwi sa tahanan. Pagkababa ng truck, nalukot ang papel kong script sa palad. Dumikit ang pawis sa letra. Naramdaman kong unti-unting humahakbang ang hangganan. Paglabas ko ng istasyon bandang 3:00, tinanaw ko ang kanto ng karinderyang sarado. Wala doon ang anino. Bumaha ang liwanag ng poste sa mga kalye at sa itim na payong nakita ko lang ang sarili kong refleksyon. Aksidenteng nasa gitna ng mga kwentong hindi akin. Sa mga sumunod na araw, may iilang pagbabago. Si G, mas maikli ang tawag, pero mas diretsong nagsasabi. Nakatingin ako sa mga bata habang tulog sila. Minsan niyang binulong. Parang lumawak ang mundo kapag kinikilala mo kung sino ang hindi mo kayang mawala. Minsan naman, nag-iwan siya ng tsinelas sa labas ng pintuan. Simpleng bagay pero parang sinabing uwi ka. Sa bawat salitang iyon, mas lumalabo ang tanong na matagal kong pinipigilan, saan ako lulugar? Isang madaling araw habang nakabreak kami ni Mia, pumasok si guard, nag-abot ng sobre. "Iniwan sa logbook," sabi niya, "para kay DJ Aya." Nasa loob ang 1,000 piso nakaipit sa maliit na papel. "Para sa tatay na hindi makabili ng gamot, wag nang banggitin." Walang pirma. Tumingin ako kay Mia. Umiwas siya, parang nagpasya nang hindi niya ako pipigilan. Hindi ko pwedeng tanggapin to. Bulong ko sa sarili, ngunit iniligpit ko rin sa drawer, hindi para sa akin, kundi para sa pahiwatig na may dapat paglaanan. Kinabukasan, sa off-air break, pinadala ko sa Barangay Health Center kung saan nakalista ang mga batang may ubo. Nilagyan ko ng memo, isang tagapakinig. At sa gabi ring iyon, dumating ang twist na hindi ko hiniling. Sa pagitan ng 2 kanta, may nagring sa linya. Hindi ang usual extension niya. Isang boses na mataas, may pagod sa hininga. "Good evening po, Ate Aya." Ngumiti agad ako.
Automatic sa DJ ang maglagay ng lambing kapag bata ang tumawag. Hello, sino to? Si Mika po, sabi niya. Grade 2. Gusto ko lang po sanang magpa-request ng kanta para kay Papa. Anong kanta, Mika? Tanong ko ng bahagyang kabado. Yung hindi masyadong malungkot, tugon niya. Kasi po, lagi pong nakikinig si Papa sa inyo. Sabi niya, kapag nakikinig siya sa boses ni Ate Aya, hindi na raw siya sumisigaw kahit masakit ang ulo. Lagi po siyang nasa labas ng bahay, sa may tindahan, nakaupo sa bangko. Diyan lang po sa kanto. Gusto ko pong sabihin na huwag po siyang malungkot. Kasi pag natutulog na kami, naririnig po namin siyang humihinga ng malalim. Nagliyab ang hangin sa pagitan ng bibig ko at ng mikropono. Si Mia, biglang tumuwid ang likod, sumenyas kung itutuloy ko ba ito on air. Kumindat ako ng mahina. Oo. Nasaan si Papa mo ngayon? Tanong ko at alam kong minsan ang tanong ay parang kutsilyo. Nasa labas pa rin po, nagbabantay ng isda. Sabi niya, hihintayin niya yung kanta ko. Tumitig ako sa digital clock, 2:37 a.m. Nakikita ko ang imaheng iyon tulad ng litrato. Lalaki sa bangkong kahoy, may amoy ng dagat sa palad, may mata na pinipilit huwag humina para sa tatlong batang natutulog sa loob. Ano ang gusto mong sabihin kay Papa mo, Mika? Bulong ko bago ko pinindot ang na-record para mapakinggan din niya sa replays. Papa, huwag ka pong magalit lagi. Huwag ka pong umalis. Nandito lang po kami ni Kuya at ni Bunso. At salamat po kay Ate Aya kasi kapag boses niya, humihina po ang ulan. Hindi ko na napigilan ang luhang umatras agad sa baga. Mika, sabi ko, mahinang mahina, ipatutugtog ko ang kantang hindi malungkot. Para kay Papa mo. Para sa inyo. At salamat sa pagtawag ngayong gabi. Pinindot ko ang play. Kumalat sa booth ang gitara at boses na marunong nang ngumiti kahit may gasgas. Si Mia humawak sa balikat ko ng saglit. Hindi siya nagsalita. Sa labas ng salaming pader, ang city light ay tila umiinit sa kalamigan. Nang matapos ang kanta, bumalik ako sa mikropono. Sa lahat ng tatay na nakikinig, sabi ko, boses na ngayon ay hindi ko na maitago ang pagod at saka ang kahit anong lakas na natitira. May mga gabing hindi natin kayang buuin ang sarili, pero may boses na hindi kailangan maging atin para maalala nating kaya pa. Pinatay ko ang Ziga on AIR sa huling pantig. Sa loob, naramdaman kong may isang piraso sa loob ko ang tuluyang bumitaw, hindi para mahulog, kundi para umupo sa lupa. Sa labas, marahil, may isang lalaking hawak ang payong kahit walang ulan, nakikinig sa boses na hindi dapat niya makita, at may batang dahang natutulog na ang tinig na hawak ay sapat para ipagpaliban ang bagyo. May kakaibang katahimikan sa istasyon kinabukasan. Kahit parehong ilaw, parehong malamig na hangin, parehong playlist, pakiramdam ko'y ibang gabi na ang humahabol sa akin. Para bang naiwan sa booth ang tinig ni Mika kagabi. Maliit, inosente, ngunit may bigat na mas mabigat pa sa lahat ng taong tumawag. Pagpasok ko, nakita kong nakaupo si Mia sa konsol. Mas maaga kaysa dati. May hawak siyang maliit na papel na tila may isinulat, pero itinupi niya agad nang makita ako. Aya, sabi niya, sigurado ka bang kaya mo pa? Ang tingin mo kagabi. Tumigil siya, tila ayaw tapusin. Kaya, sagot ko, mabilis. Ayokong bigyan ng basag ang sarili kong mukha. Umupo ako sa upuan, kinabit ang headphones at hinayaan kong balutin ako ng tunog ng static. Ngunit kahit ano pa ang gawin ko, naririnig ko pa rin ang tinig ni Mika. Papa, huwag ka pong magalit lagi. Salamat po kay Ate Aya kasi kapag boses niya, humihina po ang ulan. 11:59, bumukas ang pulang ilaw. Magandang gabi, mga nakikinig sa dilim. Ito ang Sa Dulo ng Linya, kasama ninyo si Aya. Sa unang 2 oras, normal ang lahat. May tumawag na estudyante,
Nagtanong kung paano babangon mula sa pagkaka-fail. May nanay na umiyak dahil iniwan siya ng asawa. Pinatugtog ko ang mga kantang nakasanayan kong pampatahan. Ngunit habang dumadaloy ang oras, parang tumitibay ang kaba. Dahil alam ko, tatawag siya. Si G 2:07 a.m. sumindi ang extension 3. Sa monitor, lumabas ang ID. Palengke. Caller. Hindi niya kailanman pinangalanan ang sarili, pero kilala na ng lahat sa booth. Huminga ako ng malalim at sinagot. Hello, nasa dulo ka ng linya. Gabi, Aya, sagot niya. Mabagal, pagod, parang galing sa isang mundong hindi natutulog. Narinig mo kagabi? Si Mika, sagot ko agad bago ko pa mapigilan. Tahimik siya, ilang segundo na parang taon. Oo, sagot niya sa huli. Narinig ko, nakaupo ako sa labas ng bahay. Dinig ko lahat, hindi ko akalaing tatawag siya. Anong naramdaman mo? Tanong ko, boses kong bahagya ng nanginginig. Parang nabasag ako, sagot niya, diretsong parang walang harang. Nakita ko kung gaano kalaki ang sugat na naidulot ko sa kanila at hindi ko alam kung paano ko patatapalan. Pero, salamat. Kung hindi dahil sa boses mo, baka hindi ko narinig iyon ng buo. Napapikit ako. Ayokong maging bahagi ng sugat, ngunit malinaw na bahagi na ako ng paghilom. G, bulong ko. Huwag mong isipin na ikaw lang ang sugatan. Lahat tayo may hiwa. Ang mahalaga, hindi ka tumitigil na hawakan ang mga taong kailangan ka. Huminga siya ng malalim. Alam mo, Aya, hindi ko alam kung paano ako napadpad dito. Hindi ko naman intensyon. Pero gabi-gabi, parang ikaw na lang ang natitirang tahimik na bahagi ng araw ko at natatakot ako sa isang bagay. Natatakot ka saan? Na baka masanay ako sa'yo. Nalaglag ang mga salita niya sa pagitan naming dalawa, mabigat, mapanganib. Naramdaman kong kumapit si Mia sa braso ko, hindi para pigilan, kundi para ipaalala. Hindi ako agad nakasagot. Pinindot ko ang button, nagpasok ng kanta at sa gitna ng tugtog, inalis ko ang headphones at hinila ang hininga. Hindi ako dapat masanay. Hindi kami dapat masanay. Pagkatapos ng kanta, bumalik ako sa mikropono. G, sabi ko, ang lahat ng bagay may hangganan. Minsan, mas kailangan nating matutong tumingin sa loob ng bahay kaysa sa labas. Tahimik siyang tumawa, mahina, mapait. Siguro nga, pero minsan Aya, ang loob ng bahay mas maingay kaysa sa labas. Kaya sa boses mo ako natutulog. Hindi na ako nakasagot. Tumunog ang cue ni Mia, hudyat na isara ang linya. Salamat sa pagtawag, G. Ingat ka. At pinutol ko ang koneksyon. Pag-uwi ko, 3:30, dumiretso ako sa apartment. Hindi ako dumaan sa palengke, kahit may tukso sa paa ko. Humiga ako sa kama, nakatitig sa kisame, at isinulat sa notebook. Kapag ang boses ay naging sandalan, paano mo tatanggihan kung alam mong doon lang siya natututo, ulit huminga? Sumunod na mga gabi, mas naging kakaiba. Si G mas madalas tumawag. Minsan maikli lang, Aya, kumusta ka? Minsan mas mahaba, kinukwento ang pawis, ang takot, ang nangiti ng mga anak niya. Sa bawat gabing iyon, unti-unti akong nalulunod sa himig ng tinig na hindi dapat para sa akin. At dumating ang gabing iyon, ang twist na hindi ko inaasahan. 1:43 a.m. may tumawag. Babaeng boses, malinaw, mabagal. Good evening, DJ Aya. Ako si Lori. Napatigil ako. Si Mia biglang napalingon, halos mabitawan ang ballpen. Ako ang asawa ni G, sabi niya. Huwag kang mag-alala, hindi ako tumatawag para magreklamo. Gusto ko lang magpasalamat. Hindi ko alam kung paano hihinga. Bakit ka nagpapasalamat, Lori? Kasi sa loob ng maraming buwan, hindi ko nakilala ang asawa ko. Laging galit, laging malayo. Pero nitong mga gabi, mas tahimik siya. Mas nakakausap ko siya nang hindi sumisigaw. At alam kong ikaw ang dahilan. Ikaw ang boses na nagpabalik sa kanya.
napalunok ako. Lori, bulong ko. Alam kong hindi ako perpektong asawa. Alam kong marami rin akong pagkukulang. Pero salamat kasi naririnig ko ulit ang tawanan ng mga anak namin kasama ang tatay nila. Salamat dahil may nakikinig sa kanya kapag hindi ko na kayang hawakan lahat. Pinilit kong hindi umiyak. Sa mikropono, ngumiti ako kahit walang makakakita. Lori, hindi ako milagro. Ang ginawa ko lang ay makinig. Ang totoong dahilan kung bakit may pagbabago ay ikaw at ang mga anak ninyo. Dahil kahit ano pa ang mangyari, sila ang dahilan kung bakit hindi niya kayang mawala. Tahimik siya saglit. Sana nga. Basta salamat DJ Aya. Huwag mong pababayaan ang programa mo. Dahil kahit hindi mo alam, may mga pamilyang nabubuo ulit dahil sa'yo. Pagkababa ng tawag, napatingin ako kay Mia. Nakita ko sa mukha niya ang hindi niya masabi. Panganib na hindi na natin kayang pigilan. Pinatugtog ko ang isang kantang paborito ng marami at sa pagitan ng himig, napalunok ako ng luha. Dahil sa sandaling iyon, naramdaman kong ako ang panghihiram. Ako ang tinig na nakialam sa katahimikan ng isang pamilya. Ako ang tinig na hindi dapat naging tao. Pagkatapos ng programa, isinara ko ang booth ng mas mabigat kaysa dati. Sa labas, umuulan. Kinuha ko ang payong na iniwan niya dati at sa unang pagkakataon, ginamit ko ito. Habang naglalakad pa uwi, isinulat ko sa isip ko ang mga salitang babanggitin ko sa sarili kong diary. May mga boses na dapat manatili sa radyo. Dahil kapag lumampas na sa hangganan, nagiging sigaw sila at sa dulo ng sigaw may mga pusong mababasag. Pagkatapos ng tawag ni Lori, hindi na muling naging pareho ang mga gabi ko. Ang booth na dati parang ligtas na kahon ng mga sikreto, bigla na lang nagmistulang salamin. Kahit saan ako tumingin, nakikita ko ang sarili kong refleksyon. Hindi na lang bilang DJ na nagbibigay payo, kundi bilang isang babae na nakisawsaw sa pagitan ng dalawang buhay na dapat ay hindi ko pinakialaman. Kinabukasan, pagpasok ko sa istasyon, tahimik si Mia. Hindi siya nagbigay ng kanyang karaniwang biro o ng ngiting pang-asar. Sa halip, inilapag niya sa konsol ang tasa ng tsaa at sabay bulong. Mag-ingat ka, Aya. Walang dagdag na paliwanag, pero sapat na iyon dahil alam kong narinig niya ang lahat kagabi. 11:59, nagsimula na ang programa. Pinilit kong gawing normal ang boses ko. Malambing, pantay, walang punit. Magandang gabi, mga nakikinig sa dilim. Ito ang Sa Dulo ng Linya, kasama ninyo si Aya. Ngunit sa loob ko, parang may bagyo na kumakalmot. Sa bawat kantang tinutugtog ko, may espasyo ng katahimikan na puno ng mga salitang hindi ko masabi on air. 2:00 pasado, umilaw ang extension 3. Doon pa lang, bumilis na ang tibok ng puso ko. Sinagot ko. Hello, nasa dulo ka ng linya. Tahimik sa kabilang dulo. Tanging paghinga lang ang naririnig. Pagkatapos ng ilang segundo, dumating ang boses na alam ko. Aya. Hindi ko alam kung paano sisimulan. G, mahina kong bati. Narinig ko si Lori kagabi, sabi niya. Hindi tanong, hindi pagdududa. Isang katotohanang parehong kumirot sa amin. Narinig ko kung paano siya nagpasalamat sa'yo. Napakagat ako sa labi. Oo, hindi ako galit, dagdag niya. Pero parang mas mahirap. Kasi sa tuwing tatawag ako dito, iniisip ko ikaw at ako lang. Pero kagabi naramdaman kong kahit dito, kasama ko pa rin siya. Hinila ko ang hininga ko dahan-dahan. G, asawa mo siya. Natural lang, nakasama mo siya sa lahat ng paraan. Alam ko, mahaba ang pagitan bago siya muling nagsalita. Pero, bakit parang ikaw ang nakikinig sa akin nang higit kaysa kanya? Tumahimik ako, hindi ko masagot iyon. Sapagkat ang totoo, alam kong iyon din ang nararamdaman ko, na siya ang mas naririnig ko kaysa sa lahat ng boses na dumadaan sa radyo gabi-gabi.
Alam mo ba, dagdag niya, kanina habang naglalatag ako ng isda sa palengke, may lumapit na suki. Sabi niya, parang mas magaan ka ngayon, G. Hindi ka na mukhang laging pagod. At hindi ko alam kung matutuwa ba ako o mahihiya kasi ang nasa isip ko, ikaw ang dahilan. Naramdaman ko ang panginginig sa kamay ko. Mabigat ang mga salitang iyon. At bago pa ako makasagot, pinindot ko ang pause play button ng isang kanta. Habang tumutugtog, inalis ko ang headphones, itinakip ang dalawang kamay sa mukha, at pinilit kong huminga. Pagkatapos ng kanta, bumalik ako. G, sabi ko, huwag mong isipin na ako ang dahilan ng pagbabago mo. Ikaw yon. Ikaw ang pumili na makinig, na magbago, na bumalik sa pamilya mo. Siguro, sagot niya, pero kung wala ka, baka hindi ko nagawa. At doon, alam kong mas lalong lumalim ang sugat na hindi dapat nabuo. Natapos ang programa nang hindi ko na siya muling kinausap. Pag-uwi ko, hindi ako dumaan sa dati kong daan. Pero kahit saan ako lumiko, naririnig ko ang sarili kong tanong. Hanggang saan pa ako papayag na makarating ito? Sa bahay binuksan ko ang notebook. Isinulat ko, ang boses na dapat maging gamot, paano kung siya na ang maging sugat? At paano kung ang sugat na ito, ako mismo ang pumipili? Lumipas ang 3 araw na hindi siya tumawag. Ibang-iba ang gabi. Para bang walang saysay ang bawat kantang pinatugtog ko. May mga colors parang isang dalagang iniwan ng nobyo, isang lalaking gustong sukuan ng trabaho. Ngunit sa bawat linya, hinahanap ko ang isa lang, ang hindi dumating. Nang ika-4 na gabi, muli siyang tumawag. Aya, bulong niya, mahina, parang galing sa malayo. Pasensya na, hindi ko alam kung dapat pa ba akong tumawag. Bakit mo naisip yan? Kasi natatakot akong masanay. Natatakot akong masanay sa'yo. Pinikit ko ang mga mata ko. G, natatakot din ako, pero hindi ito tungkol sa atin. Hindi ito dapat maging tungkol sa atin. Narinig ko siyang huminga ng malalim. Alam ko, kaya nga gusto kong magpasalamat bago pa lumayo. Lumayo saan? Tanong ko. Lumayo sa linya. Baka mas mabuti nang dito na lang ako manatili sa kabilang dulo ng radyo. Kasi kapag lumampas pa, baka hindi na ito maging payapa. Tumulo ang luha ko kahit pinipigilan ko. Kung iyon ang kaya mong gawin para sa kanila, gawin mo. Pero huwag mong kalimutan, may isang gabi, may isang tao na nakinig sa'yo ng walang paghusga. Tahimik siya, mahaba, hanggang sa narinig ko ang mahina niyang salamat Aya. At pagkatapos, pinutol niya ang linya. Kinabukasan, wala na ang payong sa guard, wala na ring kape sa mesa, wala na ang mga anino sa labas ng istasyon. Para bang lahat ng iniwang bakas, kinuha na niya pabalik. At ako, naiwan sa booth, nakatitig sa pulang ilaw na tila wala ng kahulugan. Sa notebook ko, isinulat ko. May mga boses na dumaraan para ipaalala kung paano tumibok muli ang puso. Ngunit hindi lahat ng tibok para sa atin. At sa unang pagkakataon, tinapos ko ang programa ng may ngiting hindi maririnig ni Numan sa radyo. Hindi ko alam kung paano nagsimula ang mga gabing walang tawag mula kay G, pero mabilis itong naging bahagi ng aking bagong ritmo. Sa booth, nakaupo ako, binabasa ang mga sulat ng listeners, pinipindot ang mga kanta, nagbibigay payo, pero walang pamilyar na hinga sa kabilang dulo ng linya. Para bang binunot mula sa akin ang ugat na matagal ko nang hindi namamalayan at iniwang hungkag ang mga oras sa pagitan ng hating gabi at 3:00. Okay ka lang? Tanong ni Mia isang madaling araw habang nagsasara kami ng programa. Nakatitig siya sa akin, parang alam niyang may kulang. Okay lang, sagot ko nakangiti. Pero alam kong hindi iyon totoo. Pag-uwi ko, naglakad ako sa mahabang kalsadang basa ng ulan. May ilang jeep na dumaraan. May mangilan-ngilang naglalakad papuntang palengke,
dala-dala ang mga bayong. Sumagi sa isip ko si G, baka isa siya sa mga taong iyon, pawisan, pagod, ngunit tuloy pa rin sa laban. Bago ako makarating sa apartment, napahinto ako sa kanto ng isang karinderya. Nakaupo ang mag-asawang matanda, nagtatawanan habang kumakain ng lugaw. Napangiti ako, pero kasabay noon, kumurot ang tanong, bakit ako naghahanap ng lambing sa boses na hindi para sa akin? Lumipas ang 3 linggo, hindi na siya tumawag, nasanay na rin ako kahit papaano. Ngunit isang gabi, habang binabasa ko ang mga text request sa radyo, napansin kong may paulit-ulit na numerong nagpapadala ng mensahe. Salamat, DJ. Hindi ko man matawag, nakikinig pa rin ako. Walang pangalan, wala ring lagda, pero alam kong siya iyon. Kinabukasan, paglabas ko ng istasyon, sinalubong ako ng guard. DJ Aya, sabi niya, may nag-iwan dito. Inabot niya sa akin ang maliit na papel bag. Binuksan ko, isang garapon ng kape, hindi branded, halatang galing sa palengke. May nakadikit na maliit na papel. Para sa mga gabi na kailangan mong alalahanin na may nakikinig din sa'yo. Nanginginig ang kamay ko habang hawak iyon. Hindi ko alam kung itatapon ko, itatago o iinumin. Sa huli, inilagay ko sa cabinet ng booth. Isang paalala na may isang boses na minsan kong piniling pakinggan ng higit sa lahat. Ngunit isang gabi, nagbago ang lahat. 2:00 ng umaga, sa gitna ng mga awit at kwento, biglang umilaw ang telepono. Hindi extension 3, kundi ibang linya. Sinagot ko. Hello, nasa dulo ka ng linya. Magandang gabi, DJ Aya. Boses ng babae, mahina, may pagod. Ako si Lori. Tumigil ang oras ko. Lori, mahina kong ulit. Halos hindi makapaniwala. Hindi ko alam kung tama ang ginagawa ko, sabi niya. Pero, gusto kong marinig mo ako, hindi bilang pasasalamat ngayong gabi, kundi bilang tao rin na pagod. Nanginig ang boses ko. Ano ang ibig mong sabihin? Matagal ko nang alam na tumatawag si G sa'yo. Sabi niya, diretso, walang paligoy. Una, galit ako, pero habang naririnig ko siyang mas tahimik, pagbalik niya, naisip ko, baka ikaw ang dahilan kung bakit hindi siya tuluyang bumigay. Kaya salamat. Hindi ko alam kung dapat akong umiyak o ngumiti. Pero Aya, dagdag niya, huwag mo sanang kalimutan na asawa ko pa rin siya. Ama siya ng 3 naming anak at kahit gaano kahirap, gusto kong ayusin pa rin namin. Hindi ko hinihingi na umiwas ka, pero hinihingi ko na huwag mong dagdagan ang sugat namin. Parang piniga ang dibdib ko. Hindi ko alam kung paano sasagot. Sa huli, ang nasabi ko lang, Lori, salamat sa katapangan mo at oo, naiintindihan ko. Pagkatapos ng tawag na iyon, pinatugtog ko agad ang isang kanta. Si Mia nakatitig sa akin, parang gusto akong alalayan, pero hinayaan akong manahimik. Nang matapos ang programa, hindi ako agad umuwi. Umupo ako sa booth, hawak ang garapon ng kape. Sa loob-loob ko, may 2 tinig na nagtutunggali. Ang tinig na humahanap ng tahimik na sandalan at ang tinig ng babaeng nagsusumamo na huwag ko nang dagdagan ang bigat ng isang tahanang halos gumuho na. Kinabukasan, naglakad ako papunta sa simbahan na matagal ko nang hindi pinapasok. Umupo ako sa pinakalikod, walang dasal, walang hinihingi. Pinikit ko ang mga mata at pinakinggan ang mga yabag ng mga taong papasok at lalabas. Doon ko lang naramdaman ang totoo. Hindi ko kayang maging dahilan ng pagkawala ng ibang boses sa gabi. Gabi ng Linggo, binuksan ko ang programa. Sa huling bahagi, bago matapos, nagsalita ako on air. Sa lahat ng nakikinig, may mga boses na mahalaga, may mga boses na nagiging sandalan. Pero minsan, may mga boses din na kailangan manatiling boses. Huwag maging sigaw, huwag maging dahilan ng sugat. Dahil hindi lahat ng pag-unawa dapat mauwi sa pag-angkin. At sa loob ng booth, habang pinatugtog ko ang huling kanta,
Alam kong iyon ang unang hakbang ng pamamaalam ko, hindi bilang DJ, kundi bilang pusong pumiling hindi na maging dahilan ng pagkawasak ng tahanang hindi kanya. Mula nang tumawag si Lori, para akong may biglang naiwang latay sa dibdib na hindi ko alam kung paano hahaplusin para gumaling. Sa booth, bawat tunog ng telepono ay parang sibat na gustong bumutas sa balat ko. Bawat caller, kahit ibang pangalan at ibang kwento, ay nagdadala ng aninong kahawig ng kay G. At sa likod ng lahat ng iyon, nakatayo si Lori, ang boses ng asawa, ang paalala na ako ang hindi dapat lumampas. Mia ang unang nakapansin sa pagbabagong ito. Aya, sabi niya isang madaling araw, wala ka na sa tono. Ramdam ng listeners yon. Kahit anong lambing ilagay mo sa boses, hindi na pareho. Gusto mo bang magpahinga? Hindi. Mabilis kong sagot. Mas lalo akong malulunod kapag hindi ako dito. Umiling siya, nagpatuloy sa pagsulat sa kanyang clipboard, pero naiwan ang bigat ng kanyang tingin. Lumipas ang mga araw na walang tawag mula kay G. Sa una, parang ginhawa, wala nang kurot sa tuwing sisindi ang Accession 3. Pero habang dumaraan ang gabi, natutunan kong may kasamang pangungulila. Hindi ko alam kung alin ang mas mabigat, ang makita siyang muling babalik sa linya o ang tuluyang pagkawala ng kanyang boses. Isang Huwebes, halos 2:00, umilaw ang telepono. Hindi extension 3, iba. Sinagot ko at agad na bumungad ang tinig na kinatatakutan kung muli kong marinig. Magandang gabi, Aya. Huminto ang oras ko. G. Pasensya na kung tumawag ulit ako, sabi niya. Sabi ko sa sarili ko titigil na. Pero, kailangan kong marinig ulit ang tinig mo. Kahit sandali lang, pinilit kong gawing matatag ang boses ko. Hindi mo kailangang humingi ng tawad. Pero G, baka mas mabuti ko nang alam ko, putol niya. Alam ko kung ano ang dapat, pero hindi lahat ng dapat kaya kong sundin. Hindi ko hinihingi na maging higit pa ito. Gusto ko lang maramdaman na may nakikinig pa rin sa akin. Tahimik ako sandali. Pinakinggan ko ang bawat hinga niya sa kabilang dulo, parang boses ng taong nakaluhod sa dilim. Sa huli, mahina kong sinabi, naririnig kita. At doon siya nagsimulang magsalaysay. Tungkol sa mga anak niyang natutulog ng magkakadikit sa banig, tungkol sa palengkeng mas kumikitid ang kita, tungkol sa pagod na parang hindi nauubos. Wala siyang binanggit na pag-ibig sa akin, pero bawat salita niya ay lumalapit sa pader na pilit kong binuo. Alam mo, Aya, bulong niya. Minsan naiisip ko, baka ito na lang ang natitirang sandalan ko, hindi ko alam kung paano ko haharapin ang bawat araw kung wala ito. Hindi ko alam kung anong isasagot, kaya pinindot ko ang play ng isang kantang mabagal, ang puno ng gitara. Habang tumutugtog iyon, isinulat ko sa papel sa harap ko. Kapag ang boses ay naging tahanan, paano mo pipiliing umalis? Kinabukasan, wala na naman siya. At sa mga sumunod pang gabi, wala ring tawag. Ang programa bumalik sa dati. Mga pusong sugatan, mga tanong na paulit-ulit. Ngunit sa pagitan ng lahat ng iyon, ako'y nakikinig pa rin sa kawalan ng boses na hinanap ko. Hanggang isang gabi, bandang 2:00, tumawag ulit si Lori. DJ Aya, sabi niya. Gusto ko lang ulit magpasalamat. Hindi ko alam kung naririnig mo ako bilang asawa na sugatan or bilang isang taong kumakapit. Pero salamat. Unti-unti kong nakikitang bumabalik si G sa amin. Hindi pa buo, pero nakikita ko. At sa bawat gabing, mas tahimik siya, iniisip kong may kamay na humahawak sa kanya para hindi siya tuluyang bumitaw. Naramdaman ko ang pagkirot sa dibdib ko. Lori, bulong ko, huwag mong isipin na ako ang milagro. Siya ang lumalaban. Ikaw at ang mga anak mo ang dahilan. Tumahimik siya at pagkatapos ay nagsalita ng mas malambing. Baka nga. Pero kahit hindi mo aminin,
Alam ko kung gaano kahalaga ka sa mga gabing hindi niya kayang sabihin ang lahat sa amin. Kaya salamat kahit mahirap para sa'yo. Pagkatapos ng tawag napatingin ako kay Mia. Hindi na niya kailangang magsalita. Nakita ko sa mga mata niya ang malinaw na babala. Aya, oras na para pumili. Sa bahay, binuksan ko ang notebook ko at isinulat. May mga boses na hinahanap ng gabi pero hindi nila kailanman kayang manatili sa umaga. At minsan, ang tunay na lakas ay ang piliing manahimik bago ang lahat ay bumagsak. Sa sumunod na mga gabi, pinilit kong gawing mas maiksi ang oras ng programa. Mas maraming kanta, mas konting linya. Alam kong ramdam ng mga tagapakinig ang pagbabago, pero wala akong magawa. Bawat salita, para akong naglalakad sa gilid ng bangin. At isang madaling araw, sa pinakahuling tawag bago ko isara ang palabas, siya ulit ang bumungad. Aya, mahina niyang sabi, ito na siguro ang huli. Ayokong maging sugat sa'yo. Pero salamat. Sa lahat ng gabi, sa lahat ng katahimikan. At bago ko pa masagot, pinutol na niya ang linya. Naiwan akong nakatingin sa pulang ilaw ng on-AR at doon ko lang napagtanto. Ang mga boses na pinakamalapit sa puso, sila rin ang dapat mong pakawalan dahil kapag hinawakan mo pa, magiging sigaw sila na hindi mo nakakayanin. At sa unang pagkakataon, isinara ko ang programa ng maaga. Walang paliwanag, walang kanta. Umupo ako sa dilim ng booth, yakap ang sariling boses, at bumulong. Tama na. Hindi ko alam kung paano magsisimula ng mga gabing wala na siyang tawag, pero ramdam ko na iyon na ang tamang kalakaran. Ang linya na dati parang nakalaan lang sa boses niya ay ngayon bakante na parang upuang walang nakaupo sa loob ng tren, parating nakalaan pero hindi na babalik ang dating pasahero. Nasanay ang tainga ko sa katahimikan, ngunit ang puso ko hindi agad sumunod. Sa bawat paglipas ng oras, hinahanap pa rin nito ang bigat ng kanyang paghinga, ang pagbitaw ng kanyang aya na tila may kasamang dasal. Isang gabi, dumating si Marco, ang station manager, at nakipag-usap bago magsimula ang programa. Aya, sabi niya, nakasandal sa pintuan ng booth. May reklamo sa taas, hindi naman formal, pero may naririnig silang usapan tungkol sa isang caller na masyado mong binibigyang pansin. Nakatatak sa pangalan ng programa mo ang integridad, kaya ingatan mo. Tumango ako, hindi na nakipagtalo. Naiintindihan ko naman. Alam kong mal ay kung lalampas pa kami. Pero bakit ganon? Kahit mali, ang puso ko'y hindi pa rin matutong sumuko. Mia ang laging nakabantay sa akin. Kapag may tumatawag na lalaki, titignan niya ako ng mariin para bang pinapaalala na huwag kong hanapin ang isang boses sa lahat ng iba. At sa tuwing tinatanong niya kung kaya ko pa, lagi kong sinasabi, kaya. Pero alam kong hindi, ilang linggo ang lumipas. Patuloy ang programa pero malamlam na. May mga callers pa rin na umiiyak. May mga nagrereklamo sa buhay. May mga humihingi ng payo. Pinipilit kong maging makata, magbigay ng salita na parang gamot. Ngunit sa loob ko, alam kong ako mismo'y naghihingalo sa isang sugat na hindi nakikita. Isang madaling araw, paglabas ko ng istasyon, napansin kong may nakapatong na sobre sa mesa ng guard. Para kay DJ Aya, nakasulat. Binuksan ko at sa loob ay may papel na may sulat kamay. Salamat sa lahat ng gabi. Hindi na ako tatawag ulit pero nakikinig pa rin ako. Nasa palengke pa rin ako, nagbabantay ng mga anak. At oo, sinusubukan ko ulit tumawa kasama ni Lori. Huwag mong isipin na nakalimutan kita, hindi ganon kadali. Pero mas matimbang ang tatlong munting boses kaysa sa isa. Paalam, G. Nalaglag ang luha ko kahit hindi ko gustong umiyak. Binasa ko paulit-ulit, parang ayaw kong maniwalang iyon na ang huli. Pero malinaw, iyon ang pamamaalam. Pag-uwi ko, isinulat ko sa notebook.
May mga boses na nagsisimula bilang awit at nagtatapos bilang alaala. Kapag pinilit mong panatilihin, magiging sigaw. At wala nang mas masakit pa kaysa sa sigaw na hindi mo dapat narinig. Mula noon, sinadya kong gawing mas maliwanag ang programa. Mas maraming kanta, mas magagaan na payo. Pinilit kong maging mas masaya sa boses ko kahit hindi totoo. At sa bawat katahimikan, iniisip ko kung nakikinig pa rin siya sa kabilang dulo. Hanggang isang gabi, 2:00, may tumawag na hindi inaasahan, hindi extension 3, hindi rin babae, isang batang lalaki. "Hello po, DJ Aya," sabi niya. Mahina ang tinig, parang kinakabahan. "Hello," sagot ko, nilagyan ng lambing ang boses. "Sino ito?" "Ako po si Eli," sagot niya. "Anak po ako ni Papa G." Natigilan ako. Napatingin ako kay Mia ng laki ang mga mata. "Anong maitutulong ko sa iyo, Ili?" "Wala naman po," sagot niya. "Gusto ko lang pong magpasalamat. Kasi po, sabi ni Papa, kapag nakikinig siya kay Ate Aya, parang mas madali huminga. Tapos po, ngayon, mas madali na rin siyang ngumiti sa amin. Kanina nga po, naglaro pa siya sa labas kasama kami. Matagal na niyang hindi ginagawa yon." Napatakip ako ng bibig, hindi ko alam kung matutuwa ako or lalong masasaktan. "Salamat, Eli," sagot ko mahina. "Salamat sa pagtawag. At sana, lagi mong alalahanin, ikaw at ang mga kapatid mo ang pinakamatibay na dahilan para laging bumangon si Papa." "Opo," sagot niya. "At Ate Aya, huwag ka pong malulungkot kung hindi natatawag si Papa. Kasi po, nakikinig pa rin siya. Lagi." At doon, tuluyang bumigay ang luha ko habang on air. Pinatugtog ko agad ang kanta. Tinakpan ng musika ang hikbi. Pagkatapos ng programa, nakaupo ako sa dilim ng booth. Si Mia, tahimik na naglagay ng kamay sa balikat ko. Walang salita, wala na rin kailangang sabihin. Alam ko na ang totoo, tapos na. Hindi lahat ng boses ay kailangang manatili. At may mga alaala na mas dapat itago sa hangin kaysa gawing sugat na hindi na maghihilom. Sa notebook ko, isinulat ko, kapag ang boses ay naging tahanan, minsan ang pinakamatapang na gawin ay isara ang pinto at manahimik. Dahil sa katahimikan, doon muling natututo ang puso. Sa huling buwan ng taon, nag-iba ang ihip ng hangin sa gabi. Ang mga kantang dati, parang kalasag ko laban sa lungkot, ay naging salamin ng mga bagay na hindi ko na kayang takasan. Sa booth, nakaupo pa rin ako gabi-gabi, nakaharap sa mikropono. Ngunit sa loob ng dibdib ko, alam kong wala na ang isang boses na dati nagbigay ng tibok sa aking tahimik na mundo. Magandang gabi, mga nakikinig sa dilim. Ito ang sa dulo ng linya, kasama ninyo si Aya. Malambing pa rin ang tono, ngunit sa pagitan ng mga salita, may hiwang hindi maitago. Hindi na bumabalik ang tawag ni G at natuto na rin akong huwag siyang hintayin. Ngunit sa bawat caller, sa bawat kwento, may aninong bumabalik sa akin. Ang paraan ng kanyang buntong hininga, ang bigat ng kanyang mga salitang hindi niya masabi kay Lori. At ang salamat na siya lang ang nagbigay sa akin ng ganoong halaga. Isang gabi, halos 2:00 may tumawag, hindi extension 3, hindi rin boses na pamilyar. Isang babae mahinahon ang tinig. "DJ Aya," sabi niya, "matagal ko nang gustong tumawag pero ngayon lang ako nagkalakas. Isa lang akong simpleng nakikinig. Gusto ko lang sabihin, huwag mong isipin na nag-iisa ka kasi kahit boses ka lang sa radyo, may mga taong kumakapit sa'yo." Napapikit ako. Ako rin pala, boses lang sa kanila. Ngunit bakit pakiramdam ko'y ako ang natutong kumapit sa isang tao na hindi dapat akin? Matapos ang tawag na iyon, pinatugtog ko ang kantang matagal ko nang iniiwasan. Isang himig ng pag-alis, ng pagbitiw. Habang umaagos ang musika, hinayaan kong dumaloy ang luha ko. Hindi bilang DJ, kundi bilang ako. Kinabukasan wala akong ginawa buong araw kundi magsulat.
Binuksan ko ang notebook ko, puno ng mga salitang iniwan, mga resibong puno ng tula, mga piraso ng gabi, at sa pinakahuling pahina, isinulat ko ang liham na alam kong kailanman ay hindi ko ipapadala. Mahal kong boses sa kabilang dulo, salamat sa lahat ng gabi. Salamat sa mga salitang hindi ko kailanman maririnig mula sa iba. Salamat sa pag-alala na kaya ko palang maramdaman ulit. Ngunit ito ang huling gabi na ibubulong kita dahil ang mga boses na hindi akin, kapag kinulong ko, magiging sigaw sila. At ayokong ang huli nating alaala ay sigaw, kaya ibabalik ko sa iyo ang lahat ng katahimikan. Sa dulo ng linya, magpapaalam ako. Sinara ko ang notebook at huminga ng malalim. Nang sumunod na gabi, pumasok ako sa booth na may pasyang matagal ko nang tinatago. Nagsimula ang programa tulad ng dati. Mga kwento ng sugatang puso, mga payo na paulit-ulit. Ngunit sa huling 30 minuto, bago matapos, nagbukas ako ng segment na hindi ko kailanman ginawa noon. Mga nakikinig, sabi ko, at sa boses ko'y may bigat na hindi ko na itinago. Gabi-gabi, nakikinig ako sa mga kwento ninyo, mga lihim na hindi nyo kayang sabihin kahit kanino. At ako, bilang tinig, ay naging tahanan ninyo. Pero ngayong gabi, hayaan ninyo akong magbasa ng isang liham, hindi galing sa inyo, kundi mula sa akin. Binasa ko ang isinulat ko sa notebook. Walang binanggit na pangalan, walang tinukoy na tao, ngunit bawat salita'y kumakawala mula sa aking dibdib na parang tubig na matagal nang pinipigil. Habang binabasa ko, tahimik si Mia sa kabilang mesa. Nakatingin sa akin at alam kong naiintindihan niya. Pagkatapos ng liham, pinindot ko ang play ng huling kanta. Isang lumang awit tungkol sa pamamaalam, hindi malungkot, hindi rin masaya, kundi tapat. Habang tumutugtog, nakatingin ako sa ilaw ng on-air na unti-unting namamatay. At sa kauna-unahang pagkakataon, ngumiti ako ng walang takot. Paglabas ko ng istasyon, 3:00 na. Wala ng tao sa kalsada maliban sa ilang nag-aabang ng jeep papuntang palengke. Humawak ako sa payong na iniwan niya noon kahit hindi umuulan. Sa ilalim ng liwanag ng poste, naramdaman ko ang katahimikan. Hindi na ito hungkag, hindi na ito sugat. Katahimikan na pinili ko. Pag-uwi ko, isinara ko ang notebook at inilagay sa pinakailalim ng drawer. Hindi para kalimutan, kundi para alalahanin na minsan may isang boses na nagturo sa akin kung paano ulit maramdaman. At sa huling pahina, isinulat ko. Sa dulo ng linya, hindi ko natagpuan ang pag-ibig. Natagpuan ko ang sarili kong boses. At iyon ang pinakamatapang na bagay na naiwan niya.